Hello guys, para to sa lahat ng Scorpio. Thank you sa lahat ng Scorpio na nanonood sa ngayon. I hope na makuha mo yung energy. This is general reading, weekly tarot reading Scorpio. So I hope na makaresonate ka dito. And gamitin natin ang ating intuition sa panonood. Okay. First card mo Scorpio is be bold and make the first move. Be bold and make the first move. Cardinal Moon. Okay. Cardinal Moon. So, first card, sinasabi ng baraha sa'yo, Scorpio, na kailangan mo daw maging bold, maging courageous, maging determinado, maging motivated ka. Kung ano man itong plano mong gawin, gawin mo na. Parang sinasabi ng barahan na kung courageous ka na, Scorpio, mas lalo ka pa dapat na maging brave and confident sa kung ano man ito na gusto mong gawin sa buhay. Okay. Okay. Scorpio. Okay, second card natin is be spontaneous. Wow. Dito sa second card natin, pwedeng lahat ng Scorpio talaga dito makaka-resonate. Kasi, palagi kayong pabago-bago ng isip. Aminin nyo yan. Yung plano nyo ngayon, hindi nyo yan plano last week. Yung plano nyo few months ago, ngayon, hindi nyo na plano. Parang ganun. So, depende sa mood, depende sa emotion, depende sa kung magkano yung perang hawak. Apektado yung decision making mo dito. So, 31 siya for. Sinasabi ng barahan na sa linggong ito, Scorpio, kailangan mong maging, kumbaga, secured and stable talaga sa decision making mo. Okay? Huwag pa bago-bago, huwag pa balik-balik, diba? Kailangan spontaneous ka. Continuous lang, diba? Yung parang hindi tayo hindi ka sigurado, parang ganun. So, kailangan sigurado ka. Yun nga, kailangan mong maging bold and courageous para dyan sa decision na yan. Okay? Oops, sorry. Sorry. Wait lang guys. Sobrang dulas ng baraha mo. Okay. Okay. First 4 cards mo dito, Scorpio, tingnan mo, ang baraha mo, it's number 3, number 7, number 9, number 7. So, 77, 39. Unang baraha natin dito, Scorpio, it's all about creation, all about new beginnings, fresh start, abundance, decision making, about success, 'di ba? Etong Empress na to, ano siya? Tungkol to sa mga pagbabago na pwedeng mangyari sa buhay natin. Depende sa kung ano yung gusto nating mabago. Unang-una, kung ikaw ay ayaw mong magbuntis, kung babae ka, make sure na wag mong kakalimutan yung mga contraception mo. Kasi pwedeng may mga unexpected na pregnancy dito na mangyari. Posibleng unexpected na meet up with your ex, reunion, or kung ano man to na pwedeng magsimula. Abundance, sinasabi ng baraha, kung gusto mong magsimulang magnegosyo, lumipat ng trabaho, baguhin yung lifestyle mo, pwede mo din yun nagawin sa linggong ito. Okay? So, yun na nga, sinasabi ng baraha kung ano man ang gusto mong baguhin sa buhay mo, nasa tamang, kumbaga, energy ka sa linggong ito, nagawin mo na as soon as possible. Okay?
Okay, number 7. Ang number 7 dito is Chariot. Yung Chariot natin is all about willpower, victory, and recognition. Sinasabi ng baraha sa'yo na kung talagang magiging, kumbaga, anong tawag dito? Matatag ka lang talaga. Talagang magiging, di ba yung willpower eh? Kung confident ka lang talaga, makukuha mo yung victory and success. Salary increase, higher position. Gusto mong bumili ng sasakyan, pwede mong pag-ipunan. Simula ngayon, ngayong linggong ito, gawin mo na. Gusto mong mag-travel, nasa isip mo na mag-travel, nasa puso mo, ikaw yung magdidesisyon. It's your own willpower. Diba? Lahat tayo mayroong tinatawag na, kumbaga, free will. Ikaw ang magdidesisyon. Kumbaga, ang chariot na to, na number 7, lahat ng tao naghihintay ng chariot sa buhay nila. Kasi yung chariot na yan is yung pagbabago, transformation talaga, yung result, outcome, yung victory. Pero, depende talaga sa tao kung ano yung action na gagawin niya patungo dyan sa result na yan. Kasi hindi naman, di ba, kung tatambay lang tayo, wala tayong gagawin, walang result yon. Ang result nun is tambay din tayo in the future. Pero kung talagang magiging sobrang courageous ka, lalakasan mo talaga yung loob mo, na kahit alam mo na sobrang hihirap, itatry mo pa rin, talagang ibibigay sa'yo ng universe yung chariot na yan. 9 of Fire is protection, resilience. Nakikita ko sa'yo pagod ka na. 7 of Fire, nakikita ko sa'yo isang Scorpio dito, ang pagod na siya na ipaglaban or makipaglaban sa mga challenges. Hinang-hina na siya eh. It's either relationship, pagod na siya sa pakikipag-deal sa kanyang relationship, it's either sa trabaho or sa pamilya. Basta, ang nakikita ko sa'yo dito, sobrang exhausted and drain yung energy mo sa linggong ito. Pagod na pagod ka ng ilaban yung sarili mo. Pagod na pagod ka ng lumaban sa hamon ng buhay. Okay. Okay. So, next 4 cards natin is endings, recovery, and freedom. So, first card mo is 10 of Air. 10 of Air is nagsasabi sa'yo, yun na nga. Meron dito talaga na Scorpio na pagod na siya sa pinapasan niyang problema. Lahat ng tao sa buhay niya parang pinapasan niya. So, dito sinasabi na kung talagang gusto mo na talaga, na tapusin mo talaga, maging malakas ka, tapusin mo na kasi ikaw lang naman ang naghihirap dito eh. 'Di ba? Oras na para tapusin yung mga toxic na yan, drama sa buhay mo. Mag-focus ka na para sa prosperity and abundance, parang ganon. Kung masyado kang nakafocus sa love life mo, sa pamilya mo, sa toxicity na yan, siguro oras na para unahin mo naman yung sarili mo. Okay, improve mo yung sarili mo financially para, 'di ba, hindi ka mamroblema sa pagma-manage ng buhay mo financial. And yung mga problema mo sa ngayon, kailangan mo muna siyang i-let go. Okay? Siguro yung problema mo ngayon is pera. Apektado yung relationship, apektado yung pamilya. So as much as possible, kasi alam mo yung pera, connected yan sa emotion, connected yan sa pamilya. Pag wala kang pera, wala kang contribution sa pamilya, wala kang saysay. So, dito sinasabi na ang kailangan mong unahin, ang kailangan mong i-prioritize ngayon is i-resolve mo, solusyonan mo yung problema mo sa pera. Yung problema na yan sa relationship, to be followed na lang yan eh. 'Di ba? Pag may pera ka na, unti-unti mo na yan na maaayos yung mga problema na yan. Marami kang utang ngayon, marami kang mga bagay-bagay na dapat i-settle. Ganon talagang buhay. Okay? Ganon talagang buhay. So, sinasabi ng baraha sa'yo dito na kailangan may priority ka sa ngayon. Ang pinaka-priority mo dapat is trabaho, pag-iipon ng pera, pagtitipid. Parang ganon yung sinasabi ng baraha. Yung pamilya mo, kung alam mo na hindi mo muna maayos ngayon kasi
Hindi tayo perfect eh. Kailangan yung problema, dahan-dahanin mo yan. Hindi mo dapat pagsabayan. Problema sa pera, problema sa pamilya. Hindi kasi Darna, hindi kasi superwoman si Batman, diba? So, magpahinga. Kung pagod ka na, ano bang pinaglalaban mo talaga? Kasi, alam mo yung baraha mo sobrang drain. Parang, ang nakikita, pinoproject ng baraha mo dito na pagod ka na sa ginagawa mo. Try mo talaga na ayusin yung mga dapat ayusin, pero talagang pagod ka na. Okay? So, thank you guys for watching and see you again. Bye!